ang dalagang ito ay may inosente at walang muwang na anyo, siya ay naging isang bangungot para sa maraming tao. Gayunpaman, si Heejun ay hindi tulad ng karaniwang mga serial killer dahil ang mga target ni Heejun ay yung mga nararapat na alisin mula sa lipunang ito. Siyempre, walang sino man ang ipinapanganak na may likas na pagnanasang pumatay. Si Heejun ay ganoon din, ngunit isang kakilakilabot na pangyayari sa nakaraan ang nagtulak sa buhay ni Heejun tungo sa madilim na landas. Noong araw na yun, habang magkasamang lalabas ang pamilya ni Heejun, biglang nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mga magulang ni Heejun. Sa sobrang galit na hindi nila makontrol, iniwan nila si Heejun sa gitna ng isang liblib na lugar nang walang paliwanag. Binuksan ng batang si Heejun ang pinto ng sasakyan, balak habulin ang kanyang mga magulang. Ngunit sa sandaling yun, 2 putok ng baril ang umalingaw mula sa malayo. Ang tunog na yun ang tuluyang nagbago sa buhay ni Heejun. Nang malaman ng tiyahin ni Heejun ang nangyari, agad siyang tumawag ng pulis. Nang magsagawa ng paghahanap ang mga pulis, tanging mga bangkay ng mga magulang ni Heejun lamang ang natagpuan. Wala silang nakitang anumang bakas ni Heejun. Gayunpaman, inisip ng lahat na maaaring na aksidente si Heejun. Ngunit isang himala ang naganap. Pagkaraan ng isang linggong walang balita, lumabas si Heejun mula sa kagubatan ng ligtas. Ang mahalaga ay 5 taong gulang lamang si Heejun noong panahon na yun. Paano siya nakaligtas sa kagubatan ng ganoon katagal? Hindi nagtagal, dumating ang isang police psychologist sa bahay ni Heejun upang magsagawa ng investigasyon. Ngunit sinabi ni Miss Ha-jeon, ang tiyahin niya, na hindi raw naaalala ni Heejun ang anumang nangyari. Sa sandaling ito, napansin ng doktor ang larawan sa lamesa. Maitim ang mukha ng ama ni Heejun sa larawan. Agad niyang tinawag si Heejun upang tanungin ang dahilan. Sinabi ni Heejun na masama ang kanyang ama at ang masasamang tao ay kulay itim. Palagi niyang iniisip na ang mga bagay na kulay itim ay dapat maglaho, at iyon ay natural lamang. Akala ni Miss Ha-jeon na nagbibiro lamang ang kanyang pamangkin. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, kinabukasan, habang nasa parke si Heejun, nakita niyang niluluto ng kanilang lasing na kapitbahay ang karne ng aso sa isang kalderong bakal. Ang asong yun ang matagal nang hinahanap ng isang binata. Lumuhad ang binata at umiyak sa tindi ng sakit. Ngunit may halong panunuyapang sinabi ng kapitbahay na tila itinuturing daw ng binata ang aso bilang kamag-anak. Aniya, sira na talaga ang pag-iisip ng mga tao ngayon. Sa mga sandaling ito, nakatayo lamang si Heejun sa hindi kalayuan. Nasaksihan ni Heejun ang buong pangyayari. Pag-uwi niya, palihim siyang pumasok sa bahay ng lalaki. Habang natutulog ito, nagsindi si Heejun ng apoy upang sunugin ang uling. Walang sino man ang mag-aakalang kayang gawin ng isang batang 5 taong gulang ang ganoong bagay. Mahigit 10 taon nang lumipas at si Heejun ay naging isang dalagita sa high school. Noong araw na yon, natagpuan ni Heejun at ng kanyang mga kaklase ang bangkay ng isang pusa sa sirang palikuran. Ito ang pasang madalas nilang pakainin. Pinulot ni Heejun ang lata ng pagkaing pusa sa tabi nito at inamoy. Nakaramdam siya ng kakaibang halimuyak na mahirap ilarawan. Marahil ay na-poison ang pusa. At tiyak na ang salarin ay isang tao mula sa paaralan. Pumunta si Heejun at ang kanyang mga kaibigan sa rooftop. Sabay-sabay nilang pinagmasdan ang mga taong dumadaan. Pagkatapos, lumitaw ang kakaibang ngiti sa mukha ni Heejun. Natagpuan na niya ang pumatay sa pusa. Tinanong niya ang kanyang kaibigang si Nayong kung ano ang gagawin nito kung matagpuan niya ang salarin. Sinabi ni Nayong na nais niyang patayin ito dahil kung kaya nitong pumatay ng kuting nang walang awa, paano pa ito magiging mabuting tao? Kinagabihan, kinuha ng lalaking pumatay sa pusa ang gatas upang inumin. Doon niya naramdaman ang pagkahilo at pagsusuka. Habang paika-ika siyang papunta sa pintuan, nadiskubre niyang nakalak ito mula sa labas. Sa huli, namatay ang lalaki sa harap ng pintuan. Nandoon si Heejun sa labas. Siya ang may kagagawa nito. Habang wala ang lalaki sa kanyang bahay, palihim na pumasok doon si Heejun. Dumiretso siya sa refrigerator at ibinuhos ang antifreeze sa bote ng gatas. Upang hindi makahalata ang lalaki, hindi nakalimutan ni Heejun na kalugan ng maayos ang bote ng gatas. Pagkatapos noon, hinintay niya ang pagbabalik ng lalaki. Ginawa ito ni Heejun dahil walang awa nitong nilaso ng pusa sa paaralan. Mula nung insidenteng yun, tila naakit si Heejun sa pakiramdam na yun. Nagsimula siyang maghanap ng iba pang masasamang taong hindi pa nahuhuli upang pagbayarin. Ang susunod niyang target ay ang lalaking nasa telebisyon. Siya ang lalaking naaresto dahil sa panggagahasa, ngunit sa huli ay idineklarang inosente at pinalaya. Una, sinundan muna ni Heejun si Pansok papunta sa milk tea shop. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpanggap bilang mga tagapag-ayos ng network upang makapasok sa tindahan. Ginamit ng mga tauhan ng dahilan na aayusin nila ang linya ng internet. Pagkatapos, kinopya nila ang lahat ng data sa telepono ni Pansok at ipinadala ito kay Heejun. Nang makuha ni Heejun ang data, sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe sa telepono ni Pansok. Hinimok siya ng mga tagahanga na mag-update ng bagong post kaagad. Umaasa silang magpo-post si Pansok ng mas marami pang patagangkuhang video. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng perpektong alibay.
Bumili si Heejun ng maraming potato chips upang magsagawa ng eksperimento. Pagkatapos niyang kumuha ng pandikit at magdagdag ng mantika ayon sa tamang ratio, ininject niya ang pandikit sa mga pritong patatas. Sa huli, inihagis niya ito sa harap ng puting daga. Isang kagat lamang at agad itong nalsan at namatay. Pagkatapos noon, kinontak ni Heejun ang kanyang mga tauhan. Ang lahat ng mga taong ito ay may isang kapansin-pansing bagay na pareho, at yun ay ang pagdadala nila ng itim na manika saan man sila magpunta. Nagpadala ng mensahe si Heejun sa grupo. May nakalaan siyang malaking gantimpala para sa mga litrato na kuha sa ilalim ng damit ng school beauty queen sa pista ng paaralan. At gaya ng inaasahan, para makuha ang malaking premyo, lumitaw si Pansok sa campus festival kinabukasan. Nagsuot si Pansok ng itim na sombrero at may hawak siyang bote ng tubig. Paulit-ulit niyang inilalagay ang bote sa ilalim ng mga palda ng mga babae. Lumabas na may nakakabit palang mini camera sa bote ng tubig. Ang itim na sombrero na suot ni Pansok ay may mini camera rin. Para maging mas madali para sa mga tagahanga ang panonood ng video, pumasok si Pansok sa isang tindahan ng hamburger. Nakatingin si Pansok sa babaeng naka-maid uniform na nasa harap niya. Gayunman, hindi pa rin alam ni Pansok na matagal na siyang pinagmamasdan ng Grim Reaper. Una, naglagay sila ng mantika na hinaluan ng pandikit sa loob ng tindahan ng hamburger. Hindi man lang tumingin ang chef at basta kinuha ang mantika at ibinuhos sa kawali. Lumabas sa harap ni Pansok ang pritong patatas na niluto sa mantikang may halong pandikit. Basta na lamang kumuha si Pansok ng isa at kinain ito. Binayaran niya yun ng kanyang buhay. Nagtago sa paligid ang mga tauhan ni Heejun. Nagbuhos si Pansok ng isa pang kemikal sa tangke ng bula. Nababasag ang mga lobo na lumilipad dahil kay Pansok. Pagkatapos, dumaan si Pansok sa lugar kung saan nagaganap ang laban ng water balloon. Isang water balloon na puno ng kemikal ang tumama sa ulo ni Pansok. Ito ang opisyal na dahilan ng kanyang pagkamatay. 3 kemikal na walang panganib kapag magkakahiwalay ang pinaghalo, at iyon ang nagdulot ng pagkamatay ni Pansok. May alibay ang utak ng krimen. Wala si Heejun sa lugar ng pangyayari. Ngunit sa sandaling ito, lumapit kay Pansok ang isang maputlang babae. Nakiusap siya kay Pansok na burahin ang video niya. Nang makita ng babae na hindi gumagalaw si Pansok, kumuha siya ng patalim at sinaksak ito sa dibdib niya. Doon lamang niya napagtanto na naging serial killer siya sa harap ng napakaraming tao. Agad siyang inaresto ng pulisya. Nang makita ni Heejun ang ekspresyon ng babae habang dinadala siya palayo, hindi man lang nakaramdam ng kaunting kaba o pagsisisi si Heejun. Dahil si Pansok ay malinaw na siya ang pumatay. Kaya naghintay si Heejun hanggang kinabukasan. Hinarang niya ang screen ng mall. Pagkatapos, ipinaskil niya ang buong proseso ng pagkamatay ni Pansok. Gusto ni Heejun na malaman ng lahat na ibang tao ang totoong pumatay. Ngunit sa oras na yon, may isang babaeng nakabalot sa kumot na nakatayo sa gitna ng tao. Nakita niya ang paraan ng pagpatay ni Heejun. Kada rating lang ng taong ito sa bahay at nag-login sa isang madilim na website nang biglang kumatok ang pulisya. Ngunit hindi natakot si Namhyuk. Kinuha niya ang isang plunger para harangin ang pulis. Natuklasan ni Detective Kyungji ang isang manika sa bahay ni Namhyuk. Mabilis na pumasok si Kyungji para kunin ang manika. Ngunit sa huli, napaliyas pa rin ang pulisya mula sa bahay ni Namhyuk. Hindi nila mabuksan ang computer ni Namhyuk. Ngunit sigurado ang pulisya na may kaugnayan si Namhyuk sa mamamatay. Pag-alis ni Kyungji, binuksan muli ni Namhyuk ang bintana. Kumuha si Namhyuk ng camera at kinuna ng litrato ang pulisya. Ipinadala niya yun kay Heejun. Nagtaka si Cho Heejun dahil dito. Hindi pulis si Kyungji kundi isang detective mula sa insurance company. Kaya bakit niya sinusundan ang kasong ito? Binuksan ni Heejun ang aparador ng kanyang tiyahin dahil sa kuryusidad. Natagpuan niya ang access card ng kumpanya ng insurance sa loob. Nagpanggap si Heejun bilang janitor para makapasok sa insurance company. Pagkapasok niya sa opisina ni Kyungji, nakita niya ang ebidensya sa board na tumutulong na siya ang pumatay kay Pansok. Agad niyang ikinabit ang nakahandang listening device sa bombilya. Ngunit biglang bumalik ang assistant ni Kyungji sa opisina. Dumating pala ito para diligan ang mga halaman ni Kyungji. Habang paalis na siya, nakita niya ang isang basurahan sa labas ng opisina. Itinulak ng assistant ang basurahan papunta sa area ng koleksyon ng basura sa parking lot. Nang tumalikod siya, lumabas si Heejun mula sa basurahan. Tahimik na naglakad si Heejun sa tabi ng assistant. Naamoy ng assistant ang pabango kay Heejun at sandaling nabighani. Ngunit nang pag-isipan niya ito, naalala niyang hindi dapat gumagamit ng pabango ang mga tagalinis. Dahil dito, agad niyang hinabol si Heejun. Naramdaman ni Heejun na may mali kaya mabilis siyang tumakbo. Hindi niya maalis sa kanyang likuran ang assistant. Nang maitulak siya sa gilid, nagpa siyang tumalon mula sa rooftop. Pagkabali ng kanyang kanang binti, tuluyang nakatakas si Heejun mula sa assistant. Sumakay siya ng bus at umalis. Pagbalik ng assistant sa opisina, agad niyang iniulat kay Kyungji na nasugatan ang kanang binti ng salarin. Agad na pinuntahan ni Kyungji si Heejun. Gusto niyang makita kung sugatan ang kanang binti ni Heejun.
Sa hindi inaasahang paraan, para patunayang inosente siya, tumayo si Hygen at tumalon mula sa entablado. Nagpanggap pa si Hygen na parang walang nangyari. Nang makita ni Kyungji na hindi sugatan si Hygen, agad siyang bumalik at umalis. Sa sandaling yun, hindi na nakayanan ni Hygen ang sakit. Kumuha agad si Hygen ng mga painkiller at ininom ito. Ang dalagang ito ay nagbubuhos ng tubig sa pool kung saan naglalaro ang mga bata. Nang makita yun ni Kyungji, inisip niyang may lason ng tubig kaya mabilis niyang pinaalis ang mga bata. Gayunpaman, sa sandaling ito, ininom ng dalaga ang natirang tubig. Noon lamang napagtanto ni Kyungji na isa lamang itong patibong na inihanda ng dalaga. Ang hawak ng dalaga ay isang karaniwang bote ng mineral water. Lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Hygen. Sa kabilang panig, nagkaroon din ng aksidente ang kasamahang nakatalaga sa pagmamanman ng kotse. Biglang lumitaw sa loob ng sasakyan ng isang kakaibang amoy. Unti-unting kumalat ang gas mula sa uling na inihanda ni Hygen ng mas maaga. Nais sanang lumabas ng kasamahan mula sa sasakyan, ngunit natuklasan niyang hindi mabuksan ang pinto. May naglock ng pinto mula sa labas. Hindi nagtagal, nawala na ng malay ang dalawang tao sa loob ng kotse. Pagbalik ni Kyungji, wala na ang sasakyan. Noon lamang niya napagtanto na ang may kagagawa ng lahat ay hindi madaling kalabanin. Kung ipagpapatuloy ni Kyungji ang investigasyon, mapapahamak ang kasamahan niyang kasama. Pagkatapos magising ng kasamahan, natuklasan nilang napakadilim ng paligid. Wala silang makita kahit kaunti. Sinubukan nilang putulin ang lubid at buksan ang takip ng lalagyan upang tumingin, at natuklasan nilang may container sa labas. Bukod dito, ramdam nila ang malamig na tubig dagat sa ilalim ng kanilang mga paa. Malinaw na sila ay nakakulong sa ibabaw ng dagat. Agad na tinawagan ng kasamahan ng Ants team at nagmadali silang makipag-ugnayan kay Kyungji. Kaagad namang sumakay si Kyungji sa tram kasama ang kanyang assistant upang magsagawa ng paghahanap. Sinuyod nila ang buong karatig dagat, ngunit hindi nila natagpuan ang container. Samantala, unti-unti nang nilulubog ng tubig dagat ang container. Patuloy pa ring naghihintay ng saklolo ang dalawang tao sa loob nito. Nang muling makarating si Kyungji sa pampang, napakatahimik ng dagat. Posible kayang wala sa dalampasigan ng container? Kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Sinimulan niyang suriin ang buong bahagi ng dagat. Ang dalawang nawawalang tao ay nasa lugar na malapit sa parking lot. Isang freshwater lake ang nakakuha ng atensyon ni Kyungji. Sa oras na yun, lubusan ang nalunod sa tubig ang container. Naabot na ng tubig ang matinding pressure sa loob. Pilit na nagsikap ang mga kasamahan sa loob. Sa huli, nabuksan nila ang pintuan sa ilalim ng container. Dahil kailangan ng isang taong hahawak sa pinto, sinabi ni Jae-hee kay Hanso na mauna nang lumabas. Pag-ahon niya sa tubig, nakita niya si Kyungji at ang rescue team. Nang mailigtas si Jae-hee mula sa tubig, nawalan siya ng malay. Sa kabutihang palad, ligtas ang dalawa nilang kasamahan. Sa sandaling ito, gamit ang binoculars, inoobserbahan ni Hygen ang lahat mula sa malayo. Bigla namang lumitaw ang isang lalaki sa likuran ni Hygen. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang isang eksperto mula sa samahan ng mga mahilig sa ibon. Sinabi ng lalaki na may isang napakabihirang ibon na lumitaw kamakailan. Polly ulit niyang iniikot ang binoculars upang tumingin si Hygen sa kaliwa at pagkatapos ay sa kanan. Nagpaikot-ikot ito sa paningin ni Hygen at nagdulot ng pagkahilo. Pagkatapos, inilabas ng lalaki ang isang libro at isang paper package at iniabot ito kay Hygen. Ngunit hindi yun pinansin ni Hygen. Handa na sana siyang ipagpatuloy ang pag-oobserba kay Kyungji. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang dalawang pulis upang hanapin si Hygen. Ipinabatid ng pulisya na nakatanggap sila ng ulat na may isang taong nagdadala ng droga sa lugar. Nalito si Hygen at hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Sa hindi inaasahang pangyayari, natuklasan ng mga pulis ang droga sa paper package na ibinigay ng lalaki kay Hygen. Dahil sa kamalasan, dinala si Hygen sa himpilan ng pulisya para imbestigahan. Ang tunay na salarin ay ang lalaking matagal nang sumusunod kay Hygen. Ano nga ba ang totoong nangyari? Subalit, hindi na yun mapagtutuunan pa ni Kyungji. Matapos matiyak na ligtas ang kanyang kasamahan, agad niyang sinimulan ang investigasyon. Nang malaman ni Kyungji na nakakulong si Hygen sa presinto, nagmadali siyang pumunta roon. Inilabas naman ng lalaki ang isang bungkus ng mga telepono mula sa kanyang backpack. Pagkatapos, kinuha niya ang isa at sinagot ang tawag. Inanunsyo ni Hygen na lilipad siya papunta sa ibang bansa ngayong gabi. Pagkarinig nito, agad na kumilos ang lahat. Maraming stalkers ang ipinwesto sa paliparan sa labas ng lungsod. Nakihalo sila sa mga pasaherong sasakay ng eroplano. Ang buong paliparan ay naging isang bitag upang mahuli ang mga kriminal. Ang nakapagtataka, ang mga taong ito ay hindi pulis. Sila ay sumusunod lamang sa utos ng isang matandang babae na nasa 60 taong gulang. Siya ang may-ari ng insurance company. Sa pagkakataong ito, personal na nagtungo si Jomsok upang arestuhin ito. Ngunit nananatiling misteryo ang tunay na pagkakakilanlan ni Jomsok. Sa sandaling ito, nakarating na sa paliparan ng tiyahin ni Hygen upang mag-check-in. Agad nila itong sinundan.
Gayunpaman, hindi nila makita ang anumang bakas ni Hyejin. Sa mga sandaling yun, nakatanggap ng text message ang tiyahin mula kay Hyejin. Nagkasundo silang magkita sa may gate ng paliparan. Naghihintay sina Kyungji at ang kanyang assistant sa labas ng paliparan. Malapit na ang oras ng pag-alis ng eroplano. Inanunsyo na rin ng paliparan ang simula ng boarding. Nang may pag-aalala, tinawagan ni Hyejin ang kanyang pamangkin. Natunto na rin ng mga tauhan ng insurance company ang lokasyon ng telepono ni Hyejin. Natuklasan nilang nakapasok na si Hyejin sa loob ng paliparan. Ang paglabas ni Hyejin ay nagbigay ng ginhawa kay Cho Jae-hee. Gayunpaman, nang bahagyang makapagpahinga si Jae-hee, muling kinabahan ang mga tauhan ng insurance company. Hindi nila nakita si Hyejin sa lugar kung saan lumitaw ang signal ng telepono nito. Hindi rin nakita si Hyejin sa surveillance camera ng paliparan. Ngunit nang makonekta ang tawag, natuklasan nilang nasa bahay lang si Hyejin. Ang telepono ay dinala sa paliparan ng tauhan ni Hyejin. Pagkatapos noon, gumamit si Hyejin ng two-way call upang makausap ang kanyang tiya. Naghanda si Jong-suk ng isang napakadetalyadong plano, ngunit sa huli, wala siyang nakuha. Pagkatapos ng tawag, itinapon ang telepono sa basurahan. Ang paliparan na kanina lamang ay matao ay biglang naging kakaibang tahimik. Dahil umatras ang mga taong nakapaligid kay Hyejin. Nang mapagtanto ni Hyejin na maraming tao ang inihanay upang kabkuban siya, hindi lamang siya hindi natakot, kundi nakaramdam pa siya ng matinding pagmamataas. Dahil naloko ni Hyejin ng napakaraming tao. Habang tuwang-tuwa pa si Hyejin sa sarili niya, biglang may lumitaw na anino sa may pintuan. Natuklasan ni Kyungji ang pinagtataguan ni Hyejin. Si Kay ay nakatingin sa salamin upang hanapin si Hyejin. Agad na sinubukang buksan ni Kyungji ang pinto, habang nasa loob si Hyejin at pilit itong hinahawakan ng mahigpit. Ngunit hindi magandang ideya ang paghawak ng mahigpit sa pinto. Binuksan ni Hyejin ang pinto at kinuha ang asarol sa tabi niya, handang atakihin si Kyungji. Pagkakita nito, mabilis na isinara ni Kyungji ang pinto. Baligtad na ngayon ang sitwasyon. Si Kyungji na ngayon ang pilit nagsasara ng pinto, habang si Hyejin ay pilit itong binubuksan. Si Kyungji, na lampas 50 anyos na, ay hindi pa rin kayang tapatan si Hyejin. Hindi nagtagal, nabuksan ang pinto, at gumawa si Hyejin ng isang pag-ikot at tumayo. Tumindig si Hyejin sa harap ni Kyungji na para bang walang nangyari. Dahil si Kyungji ay madalas lang sa bahay at naglalaro ng mga laro, hindi siya madalas mag-ehersisyo. Kaya malinaw na hindi niya kayang labanan si Hyejin. Tinutok ni Hyejin ang kanyang kamao sa mukha ni Kyungji at sunod-sunod na tumama. Sa huli, nakatanggap si Kyungji ng isang nakamamatay na suntok. Halos mawala ang buhay ni Kyungji dahil sa suntok na yun. Sa napakahalagang sandali, kinuha ni Kyungji ang lata ng pintura sa mesa at inispray ito sa mukha ni Hyejin. Nang kumalma si Hyejin, natuklasan niyang nakakadena na pala siya sa kanyang kalaban. Pagkatapos noon, nilunok ni Kyungji ang susi. Inakala niyang susunod si Hyejin. Ngunit hinila ni Hyejin si Kyungji papunta sa mesa sa tabi nila. Kinuha ni Hyejin ng isang mahabang kutsilyo at muntik na itong ibagsak. Sa sandaling yon, biglang lumipad ang isang lambat. Pareho silang naipit dito. Lumabas na ang nagtapo ng lambat ay ang pipi na assistant ni Kyungji. Ngunit mabilis na ginupit ni Hyejin ang lambat gamit ang kutsilyo. Nang makita yon, natakot ang assistant at tumakbo palayo. Itinapon din ni Hyejin si Kyungji ng malakas sa dingding. Pagkatapos, gumamit si Hyejin ng hairpin upang buksan ang posas at tumakbo. Ngunit hindi pa man siya nakakakalayo, sinalubong niya ang patrol police na pinamumunuan ng assistant. Ngunit dehado ang assistant dahil pipi siya. Ilang salita lamang ang sinabi ni Hyejin at umalis ang patrol police. Pagkaintindi ng pulisya sa sitwasyon, gumamit na si Hyejin ng surfboard upang makatakas. Nagmadali silang nagpaandar ng yate para habulin siya. Ngunit biglang tumalon si Hyejin sa tubig. Muling naglaho ang tunay na salarin sa harap mismo ni Kyungji. Isang napakakakaibang kumpanya ito. Ang afternoon tea ng lahat ng empleyado ay isang tasang gamot lamang. Ngunit ipinagmamalaki pa rin nila ito dahil ang kanilang boss ay hindi lamang chairman ng isang listed corporation, kundi tumatakbo rin bilang mayor. Sa susunod na termino, may isang empleyado na hindi na kinaya ang pambubuli ng kanyang mga kasamahan. Kaya kusang umalis siya sa kumpanya. Si Go-tae ang taong pinupuri ng lahat, ang nagbigay ng hinala kay Kyungji. Para malaman kung sino ang susunod na target ni Hyejin, pumunta sina Kyungji at Jae sa kumpanya ni Go-tae. Para subukan si Go-tae, kinuha ni Kyungji ang murang juice mula sa kanyang bag at iniabot kay Go-tae. Kahit sinabi ni Go-tae na gustong-gusto niya ang juice na yun, hindi siya uminom kahit na binuksan na niya ang takip. Habang tinatalakay ni Go-tae ang kaso kay Jae, inilapag niya ang bote sa mesa. Napansin ito ni Kyungji. Nang tanungin ni Kyungji tungkol sa kaso ng hidden camera, palaging mingiti si Go-tae. Ngunit bawat pangungusap niya ay tila iniiwas ang paksa. Pagkaalis nila sa opisina ni Go-tae, naramdaman ni Kyungji na hindi mabuting tao si Go-tae kundi isang mapagkunwari. At gaya ng sinabi ni Kyungji, nang maiwan mag-isa si Go-tae sa silid, lumabas ang kanyang masama at manyak na mukha.
Sa oras na yun, nakatayo si Kyangji sa elevator at nagbilang ng 5 segundo. Pagkatapos, agad siyang bumalik sa opisina ni Go-tae. Sakto niyang nadatnan si Go-tae matapos ilabas ang kanyang galit. Nagpanggap si Kyangji na may nakalimutan siya. Doon niya nakita ang natuyong likido sa pantalon ni Go-tae. Napagtanto ni Kyangji na isa itong mapagkunwari. Si Go-tae ang susunod na target ni Hyejin. Sa kasalukuyan, humaharap ang investigasyon sa isang masalimuot na problema. Ang isang taong tulad ni Go-tae ay dapat mamatay ng libu-libong beses. Kung talagang balak patayin ni Hyejin si Go-tae, dapat ba siyang pigilan ni Kyangji? Dahil kasalukuyang nakaselyo ng pulisya ang bahay ni Hyejin, napilitan siyang mamuhay bilang palaboy. Kinailangan niyang manirahan sa ilalim ng tulay araw-araw. Kahit sa napakahirap na kalagayan, matatag pa rin si Hyejin sa paggawa ng kanyang plano. Kinabukasan, habang naghahanda si Go-tae papunta sa trabaho, 4 na malalaking truck ang lumitaw bilang kanyang mga bodyguard. Habang pumapasok si Go-tae sa kumpanya, mahigit 10 tao na nakasuot ng itim ang yumuko sa kanya. Dahil si Go-tae ay hindi lamang chairman ng isang listed company, kundi isa rin siyang kandidato para sa pagka-mayor sa hinaharap. Ngunit kahit napakataas ng posisyon ni Go-tae, hindi pa rin siya nakatakas sa kaparusahan ni Hyejin. Nang umagang yun, may isang package na lumitaw sa harap ng gate ng kumpanya ni Go-tae. Naging mausisa ang lahat at naglabasan upang tingnan ito. Ngunit makalipas lamang ang 1 segundo, sumabog ang package. Pagkatanggap ng balita, sinisi ni Go-tae ang security captain. Pagkatapos noon, gumastos si Go-tae ng malaking halaga upang kumuha ng mga bodyguard. Ninais ni Go-tae na gawin ang conference room na parang bakal na pader. Ngunit hindi ito naapektuhan ang plano ni Hyejin. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang event gaya ng nakaplano. Sa oras na ito, minamanmanan ng investigation team ni Hyejin ang lugar. Si Jae-hee ang namamahala sa command. Nagkunwari namang mga waiter sina Hyejin at ang kanyang assistant. Nakapasok silang dalawa sa loob kasama ang mga bodyguard. Sa parehong sandali, nagkunwari ring waiter ang tauhan ni Hyejin at nakapasok sa exhibition. Itinulak ni Namhee ang food cart na may bomba papasok sa exhibition room. Pagkatapos ay pinindot niya ang button. Lumabas mula sa food cart ang grupo ng maliliit na robot. Kaagad na naakit doon ang lahat. Sa mga sandaling yon, nakita ni Hyejin mula sa camera na naroon din ang kanyang tiyahin. Doon na hindi mapanatili ni Hyejin ang kanyang kalmadong pag-iisip. Kaya agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na ilabas si Hyejin. Ngunit imbes na makipag-cooperate, patuloy na nagtanong si Hyejin kung nasaan ang kanyang pamangkin. Napansin ni Kyangji ang kakaibang kilos ni Hyejin. Hindi na pinahalagahan ni Namhyuk ang kaligtasan ni Hyejin at pinili niyang tumakas mag-isa. Napansin ni Go-tae ang kakaiba, kaya tumalon siya palabas ng makina. Hindi inaasahan, sumabog agad ang makina sa kanyang likuran. Nag-ulok agad ang exhibition hall. Pumasok si Go-tae sa sikreto niyang exit na nakaayos na ng maaga. Nakita ito ng tiyahin ni Hyejin kaya agad niya itong sinundan. Nag-aalala si Hyejin na mapapahamak ang kanyang tiyahin, kaya tinawagan niya ito. Kasabay nito, mabilis na tumakbo si Hyejin papunta sa exhibition hall. Ngunit pagtakbo niya pagtawid ng kalsada, may isang kotse na biglang sumalpok papunta sa kanya. Nang marinig ni Hyejin ang malakas na pagpreno sa kabilang linya, agad siyang tumakbo palabas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog si Hyejin sa patibong na inihanda ni Hyejin para kay Go-tae. Patuloy na damyugo ang dibdib ni Hyejin. Napag-alaman na ang bakal na rod ay tumago sa katawan ni Hyejin. Pagdating ni Hyejin, wala nang buhay ang kanyang tiyahin. Sa sandaling yun, nawala ng kahulugan ang lahat para kay Hyejin. Maging ang target ng pagpatay, si Go-tae ay dinala na ni Jae-hee. Wala nang oras si Hyejin upang magdalamhati. Agad siyang hinila ni Namhyuk papasok ng kotse. Sa kabilang panig, dinala rin si Go-tae sa isang bakanting lote ng mga tauhan ni Jae-hee. Sinimulan ni Jung-sok ang pagtatanong kay Go-tae sa pamamagitan ng telepono. Makikita na tila magkakilala ang dalawa. Mayroon silang lihim na itinatago. Sinabi ni Go-tae na pananatilihin niya itong sikreto. Ngunit para kay Jung-sok, tanging ang patay lamang ang marunong magtago ng sikreto. Una, inilabas ng subordinate ang isang serum. Itinurok niya ang hindi kilalang gamot kay Go-tae. Agad na nawala ng malay si Go-tae. Pagkatapos, isinakay nila si Go-tae sa kotse at nilagyan ng seatbelt. In-start ng subordinate ang kotse at itinapat sa N pagkatapos, gumamit siya ng isang kahoy upang idiin ang accelerator. Sa huli, kinuha niya ang lubid at itinali ito sa gear lever. Ang kabilang dulo ng lubid ay inilabas sa pinto ng kotse. Hinila ito ng sabay ng dalawang subordinate, at agad na sumugod ang kotse pasulong. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Kalma lamang na sinindihan ng butler ang apoy. Pagkatapos, inihagis niya ang apoy sa sahig na puno ng langis. Sa sandaling damakit ang kotse sa apoy, agad itong nagliyab at sumabog ang makina. Sa huli, itinuring ang insidente bilang isang aksidente sa trapiko. Matapos maisaayos ang lahat, nagsagawa ang pulisya ng libing para kay Ha-jung. Ngunit ang kaisa-isang kamag-anak ni Ha-jung ay hindi dumalo sa libing. Sa sandaling yon, nakaupo si Hyejin sa isang restaurant at kumakain.
Sa isang mesa malapit doon, galit na galit ang isang ina sa kanyang anak. Isang tsinelas ang biglang tumama sa mesa ni Hyjin. Nang makita ito ng may-ari ng restaurant, mabilis siyang lumapit upang humingi ng paumanhin. Ngunit nagpanggap si Hyjin na hindi niya yun pinansin. Pagkatapos, sinundan niya ang babae sa labas. Hinila ni Hyjin ang babae papunta sa terrace. Isiniksik ni Hyjin ang tsinelas sa bibig ng babae. Pagkatapos ay inihanda niyang itulak ito pababa. Ginamit ng babae ang lahat ng kanyang lakas upang itulak si Hyjin at agad na nakatakas. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, isang beses lang na nag-sneeze si Hyjin at naihulog niya ang babae mula sa rooftop. Mabilis na tumakbo si Hyjin upang tingnan ang lagay ng babae at nakita niyang patay na ito. Pagkatapos noon, itinapon ni Namhyuk ang katawan sa ilog. Dahil patay na si Go-taek, nawala na ngayon ang layunin si Hyjin sa kanyang pagpatay. Naroroon si Namhyuk sa tabi niya at nagpapaalala kay Hyjin na hindi ba nais nitong ipaghiganti ang kanyang tiya. Talagang muling nabuhay ang interes ni Hyjin dahil sa mga salitang yun. Alam ni Hyjin na adik sa laro si Kyungji, kaya gumawa si Hyjin ng isang game account upang makontak si Kyungji. Bukod pa roon, sinabi rin ni Hyjin na nais niyang makipagkita ng minsan. Una, ipinadala ni Kyungji kay Hyjin ang tiyak na lokasyon ng pagkikita. Pagkatapos, naghanda si Kyungji ng isang patibong sa lugar na yun. Nahulaan na ni Hyjin na sasamantalahin ni Kyungji ang pagkakataong yun upang dakipin siya. Naglakad si Hyjin sa likod ng lalaking nagkukunwaring waiter. Ngumiti si Hyjin at ipinumilit ang kanyang braso sa balikat nito. Paparating na sana ang mga pulis upang tumulong, ngunit itinulak din sila ni Hyjin at napabagsak sa lupa. Kaagad pagkatapos, hinugot ni Hyjin ang patalim na kanyang inihanda. Gumawa si Hyjin ng isang mahaba at malalim na hiwa sa braso ng lalaki. Tinawagan ni Hyjin si Kyungji at ipinaalam na si Go-taek ay dinala ng isang misteryosong tao. Gayunman, iniulat ng balita na ang pagkamatay ni Go-taek ay isang simpleng aksidente sa kalsada. Maliwanag na marami ang nasa grupo ng investigasyon, ngunit bakit si Jae-hee lamang ang napromote at nabigyan ng dagdag na sahod? Pagkatapos magsalita ni Hyjin, agad niyang ibinaba ang telepono at umalis sa lugar ng pagkikita. Ang susunod na target ni Hyjin ay si Jae-hee. Madalas mag-isa si Jae-hee sa bahay. Nang hindi nakaalerto si Jae-hee, sinakol siya ni Hyjin gamit ang isang scarf hanggang mawalan siya ng malay. Kinabukasan, habang umaakyat ng bundok si Kyungji, nais niyang hanapin si Jung-suk upang tanungin tungkol sa pagkamatay ni Go-taek. Ngunit iginiit ni Jung-suk na namatay si Go-taek dahil sa aksidente sa kalsada. Kasabay nito, sinisisi rin ni Jung-suk si Kyungji dahil umano hindi ito nakatuon sa trabaho. Sa tuwing pinatatalilis ni Kyungji si Hyjin, biglang lumitaw si Hyjin sa harap nila habang suot ang jacket ni Jae-hee. Nagulat ng husto si Kyungji. Tila naunawaan na niya ang buong katotohanan. Hindi nagtagal, nakakulong na si Kyungji sa trunk ng kotse. Pagkatapos nito, dinala si Kyungji sa isang liblib na lugar at ibinilanggo sa isang bar aisles ng alak. Sa huli, isang malakas na sipa ang nagpabagsak kay Kyungji pababa sa bundok. Mabilis na gamulong ang bar aisles pababa ng bundok, gamulong sa lunti ang kagubatan, gamulong sa ibabaw ng mga batis, at sa huli ay nahulog sa isang malalim na butas. Nang magising si Kyungji, napagtanto niyang nakahiga siya sa gitna ng isang itim na hukay. Ilang bakal na bar lamang ang nakapaligid upang sumuporta sa kanya. Inalis ni Kyungji ang isang sapatos at inihagis ito pababa. Nais niyang malaman kung gaano kalalim ang hukay. Subalit hindi nakarinig ng anumang tunog si Kyungji. Ibig sabihin, kung mahulog si Kyungji, tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanya. Kaya dahan-daang tumayo si Kyungji. Nagpasya si Kyungji na sundan ang gilid ng hukay upang makalabas. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, muntik nang mahulog si Kyungji. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ng dalawang assistant ni Kyungji ang kanilang amo. Sa pamamagitan ng GPS device sa sapatos ni Kyungji, nakarating sila sa isang tambakan ng basura sa labas ng lungsod. Biglang nahulog ang isang sapatos mula sa truck ng basura, na agad nakakuha ng atensyon ng dalawa. Inangat ng pipi na assistant ang insole at nakita ang GPS device ni Kyungji. Sa sandaling yun, nagpasya si Kyungji na subukan muli. Ngunit nadulas si Kyungji at muntik nang mahulog. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakaryak. Ginamit ni Kyungji ang kanyang kamay upang sunggaban ang bakal na bar. Nang desperado niyang sundan ang bakal na bar, binalak niyang lumundag upang maabot ang hagdan. Ngunit sa kasamaang palad, bulok na pala ang hagdan dahil sa maraming taong hindi ito naayos. Dahil sa malakas na puwersa, agad itong nabali. Dahil dito, diretsong nahulog si Kyungji. Nang magising si Kyungji, mataas na ang buwan. Sa kabutihang palad, nahulog siya sa isang lumang lambat ng pangisda. Dahil dito, nailigtas niya ang kanyang buhay. Pagkatapos makapagpahinga ng isang gabi, pinunot ni Kyungji ang isang lata ng isda. Ginamit niya ang takip ng lata upang putulin ang lambat. Sa huli, ginamit ni Kyungji ang naputol na lambat upang gumawa ng isang lubid. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umakyat. Bagaman 100 metro lamang ang taas ng hukay, para kay Kyungji, kasing hirap yon ang pag-akyat sa langit.
Mabilis na lumipas ang oras hanggang hating gabi. Maghapon nang umaakyat si Kyungji. Naramdaman ni Kyungji na malapit na siya sa gilid ng hukay. Ngunit sa puntong yun, naubos na ang kanyang lakas. Sa napakahalagang sandali, iniabot ni Jae-hee ang kanyang kamay upang hilahin si Kyungji pataas. Si Jung-suk ay isang labis na malupit na ina. Ipinulupot niya ang ulo ng kanyang anak sa isang batyang puno ng sosawang may sili. Ginawa niya ito dahil lamang ipinakain ng kanyang anak si Kyungji sa isang babae sa harap ng publiko. Upang mahalal bilang alkalde ang kanyang panganay na anak, nag-organisa si Jung-suk ng isang pagtitipon. Dahil nais ni Sung-tae na ipakita ang kanyang pakikipagkaibigan sa media, pinatikim niya sa babaeng katabi niya ang kimchi na ginawa niya. Ngunit tumanggi ang babae. Nakita yon ng bunsong anak ni Jung-suk na si Hyun-tae at dali-daling lumapit. Pinatikim din ni Hyun-tae sa babae ang kimchi na ginawa niya mismo. Hindi lamang kinain ng babae ang kimchi, pinuri pa niya si Hyun-tae. Dahil doon, ipinatawag ni Jung-suk si Hyun-tae sa kusina. Lumabas na kilala pala ni Hyun-tae ang babae. Dahil sa kanya, nabiktima si Hyun-tae ng mga scammer. Lubhang nagalit si Jung-suk nang marinig yon. Agad niyang isinubsob ang ulo ng kanyang anak sa batyang puno ng sosawang may sili. Pagkatapos ng aktibidad, tinawagan ni Jung-suk si Hee-jin. Kinulit ni Jung-suk si Hee-jin na parusahan ng mga manlolokong ng blackmail sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Hee-jin na masama lamang ang kanyang pinapatay. Patuloy namang ikinwento ni Jung-suk ang masasamang ginawa ng mga ng blackmail. Dahil sa mga yon, nagbago ang isip ni Hee-jin. Isang lalaki ang nakikipag-usap sa telepono sa loob ng elevator. Hindi niya napansin si Hee-jin na nakatago sa likod ng maraming lobo. Binitiwan ni Hee-jin ang isang lobo upang takpan ang kamera. Sunod-sunod namang pumutok ang natitirang mga lobo dahil naglalaman ang mga ito ng lason. Mabilis na kumalat ang lason sa buong elevator. Nais sanang pindutin ng lalaki ang alarm button ngunit siya ay nakuryente hanggang sa mamatay. Maya-maya, bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Ito ang pinakamadaling pagpatay ni Hee-jin dahil si Jung-suk ang nag-aayos ng mga bangkay. Muli namang lumitaw ang susunod na target. Nagsimulang magduda si Hee-jin sa mga motibo ni Jung-suk. Sinubukan ng lalaki na magkunwaring nakatago sa mga puno dahil gusto niyang makinig sa mga personal na pag-uusap ng ibang tao. Pagkatapos makinig, agad siyang umuwi upang magsulat ng artikulo. Biglang may lubid pangingisda na tahimik na bumalat sa kanyang leeg. Nabitin ng lalaki mula sa bubong. Pumasok si Hee-jin sa loob ng bahay ng lalaki. Siya ang susunod na target, ang reporter. Ngunit nang makita ni Hee-jin ang artikulo sa computer, natuklasan niyang hindi ganoon kasama ang reporter gaya ng sinabi ni Jung-suk. Kaya't nagtanong siya kung bakit kailangan niyang patayin ang lalaking yon. Tinakat ni Hee-jin ang reporter at natagpuan ang memory card sa loob ng bahay. Ang nilalaman ng memory card ay ang lihim ni Go-taek. Ipininasok ni Hee-jin ang reporter sa isang kahon. Gamit ang express delivery service, ipinadala ni Hee-jin ang reporter kay Nam-hyuk. Hindi niya inasahang nasa bahay din ng reporter ang grupo ni Kyungji at nahuli rin nila ang reporter. Naayos na rin ni Nam-hyuk ang memory card. Natuklasan nila na ito ay ang kaso na naganap sa yacht noon. Bukod pa rito, isa ang kulang sa bilang ng mga tao sa yacht kumpara sa tunay na listahan. Mukhang may nag-edit ng sinasadya sa video. Dahil dito, hindi makita ni Hee-jin ang taong dapat niyang pagbayarin. Sinabi rin ng reporter na ang pinagmulan ng memory card ay si Go-taek, ilang araw bago ang aksidente nito. Sa isip ni Hee-jin, mahusay siyang magtago at walang nakakapansin sa kanya. Ngunit natuklasan ng mayordoma ang ilang kahinahinalang bagay. Napansin ng mayordoma na bago sumabog ang newsroom, may malaking kahon na inilabas mula rito. At tiyak niyang may problema ang kaong yon. Pagbalik ng mayordoma sa villa, agad niyang hinarap si Hee-jin. Pinaniniwalaan ng mayordoma na hindi napatay ni Hee-jin ang reporter sa newsroom. Dahil dito, inutusan niya ang mga tauhan na turukan ng pampatulog si Hee-jin. Dinala nila si Hee-jin sa isang lihim na silid. Plano nilang pahirapan siya upang makuha ang katotohanan. Pagmulat ni Hee-jin, nakita niyang may lalaking may hawak na palakol. Patuloy lamang ang kakaibang ngiti sa labi ni Hee-jin. Sa sandaling yon, may narinig na sigaw na humihingi ng tulong mula sa loob ng selda. Kasunod nito, nagpa siya si Hee-jin na hanapin si Jung-suk upang maghiganti. Isa itong mapagkunwaring tao. Sa harap ng media, si Han-tae ay isang mabait at masipag na binata. Ngunit sa likod ng lahat, isa siyang babero, mapang-api, at handang pumatay ng walang pag-aalinlangan. Madalas siyang magliyag gamit ang kanyang yacht upang magdaos ng mga party. Nag-iimbak at gumagamit din siya ng maraming ipinagbabawal na gamot. Gayunpaman, kampante pa rin si Han-tae na kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono. Samantala, binuksan ni Kyungji ang USB ni Go-taek at nadiskubre na ang taong tinanggal sa video ay si Han-tae. Dahil gustong protektahan ni Jung-suk ang kanyang anak, iniutos niyang patayin si Go-taek. Dahil si Hee-jin ang nagpaparusa sa masasamang tao, siya rin ang target na nais ay patanggal ni Jung-suk. Sa panig naman na ito, dumating na si Hee-jin sa labas ng templo.
Dahil si Han Tae ang susunod niyang target, pinipilit pa ring pagtakpan ni Jung-suk ang kasalanan ng kanyang anak. Biglang may lalaki na nagtapon ng asido diretso sa mukha ni Jung-suk. Nagkagulo ang buong lugar. Mabilis na tinanggal ni Jae-hee ang kanyang damit pang itaas upang takpan ang kamera. Agad ding dinala si Jung-suk sa ospital. Dumating din si Kyung-ji upang bumisita. Ngunit hindi alam ni Jung-suk na siya ay napahamak dahil kay Kyung-ji. Ipinadala ni Kyung-ji ang video mula sa yacht sa lahat ng sikat na reporter. Para kay Kyung-ji, kapag nalaman ng lahat ang ginawa ni Han Tae, hindi basta-basta mamamaliitin ni Hee-jin ang kanyang kalaban. Samantala, natagpuan ni Hee-jin ang assistant ni Kyung-ji. Bagamat matagal na niyang sinusubaybayan at iniimbestigahan si Hee-jin, humanga rin siya sa paraan ng pagpaparusa nito sa mas asama. Kaya ibinigay ng assistant kay Hee-jin ang USB ni Go-taek. Pagkatapos malaman ni Hee-jin ang krimen ni Han Tae, agad niyang tinawagan si Nam-hyuk. Nagsimula silang magtalaga ng kani-kanilang mga tungkulin. Kapag may masasamang tao na lumitaw sa video, sabay-sabay silang makatatanggap ng isang itim na manikang babala. Naroon ang papatras sa mga tauhan ni Hee-jin mula sa lugar nang bigla nilang makasalubong si Kyung-ji. Hindi pa alam ni Hee-jin na nadakip na ang kanyang mga tauhan. Sa mga sandaling yon, abala pa rin si Hee-jin sa pagpaplano kung paano lulutasin si Hyun Tae. Dinala ni Hee-jin kay Hyun Tae ang text message mula kay Sung Tae. Nakasaad doon na kung mamamatay ang nakababatang kapatid, hindi lamang matutuwa sina Hee-jin at Jung-suk, kundi mababawasan pa raw ng isa pang masamang tao ang mundo. Pagkarinig nito, agad na sinabi ni Hyun Tae kay Hee-jin na handa siyang magbayad ng 1 bilyong won kapalit na pangalagaan ni Hee-jin ang kanyang ina at kapatid. Pagkatapos noon, nag-organisa rin si Hyun Tae ng isang pagpupulong. Plano niyang ilantad sa harap ng mga reporter ang mga kasalanan ng kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit may mga tao si Hee-jin na nakahalo sa press conference. Nang magsalita si Hyun Tae, agad nilang nilikha ang kaguluhan. Dahil dito, natabunan si Hyun Tae ng nagkakagulong tao. Sa parehong oras, nasangkot din sa isang aksidente ang tagapamahala na balak tumakas palabas ng bansa. Biglang tumirik ang kotse ng tagapamahala sa gitna ng kalsada. Lumitaw sa likuran niya si Hee-jin. Binaril ni Hee-jin ang tagapamahala gamit ang isang tranquilizer dart sa ulo. Kinuha ni Hee-jin ang baril sa bulsa nito. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng kotse. Sa sandaling yon, si Jung-suk ay tila isang kambing na anumang oras ay pwedeng katayin. Nais ni Hee-jin na maglaro ng isang nakakatakot na laro kasama si Jung-suk. Kapag natalo siya, mamamatay si Jung-suk. Biglang nagtanong si Hee-jin kung pipiliin ba ni Jung-suk ang pagpatay sa 20 sospek o ang sariling anak. Hindi pa alam ni Jung-suk na pinagsama-sama na pala ni Hee-jin ang 20 sospek. Kabilang sa kanila si Sung Tae. Bigla namang lumitaw sa sahig ang 2 maliliit na larwang elektriko. Ang isa ay kumakatawan kay Sung Tae at ang isa naman ay kumakatawan sa 20 sospek. Kinailangan ni Jung-suk na pumili sa loob ng 60 segundo. Ngunit laking gulat ni Cho Hee-jin nang piliin ni Jung-suk na iligtas ang 20 sospek. Lubos itong ikinabigla ni Cho Hee-jin. Hindi niya inasahan na ang isang makasariling matanda tulad ni Jung-suk ay gagawa ng ganoong bagay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. May hawak si Hee-jin na 1 bilyong won mula kay Han Tae kaya hindi niya pwedeng baliwalain ang kasunduan. Kaya pinulot ni Hee-jin ang 2 larwang elektriko. Ang isa ay kumakatawan kay Han Tae at ang isa ay kumakatawan kay Jung-suk. Sa hindi inaasahan, buong tapang na pinili ni Jung-suk ang sariling buhay. Labis itong nakaistorbo sa isip ni Cho Hee-jin dahil hindi yun ang karaniwang ugali ni Jung-suk. Kaya inalis ni Hee-jin ang benda sa mukha ng taong kaharap niya. Sa sandaling matanggal ang puting benda, nagbago si Jung-suk at naging si Kyung-ji. Nalaman ni Hee-jin na wasak na ang kanyang plano. Hindi niya naisip na nalaman na pala ni Kyung-ji ang lahat ng kanyang galaw. Ayon sa video na nasa kamay ni Hee-jin, nagpadala si Kyung-ji ng assistant upang maghanap ng isang abandonadong gusali. Bukod dito, pinalaya rin ng assistant ang lahat ng sospek. Ikinwento ng isa sa mga sospek na si Sung Tae ay wala pa ring malay sa loob ng gusali. Nang marinig yun, agad na tumakbo papasok ang assistant. Habang naghahanda si Hee-jin na pasabugin ng bomba, agad na nakahanap si Kyung-ji ng paksa upang patagilan ang oras. Hiningi ni Kyung-ji kay Hee-jin na ibigay sa kanya ang remote control para siya ang pumindot. Sa huli, siya nga ang pumindot ng button. Sumabog kaagad ang buong gusali. Agad na tumakbo si Jae-hee papasok upang hanapin ang assistant. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Jae-hee ang assistant at si Sung Tae sa loob ng refrigerator. Samantala, pinalibutan ng mga tauhan ni Jung-suk ang teatro. Itinutok mismo ni Jung-suk ang baril kay Hee-jin. Dumating siya roon na puno ng pagnanais na maghayganti. Itinaas ni Jung-suk ang baril at bumagsak si Nam-hyuk sa sahig. Sisilip sana si Kyung-ji upang tingnan ang lagay ngunit pinigilan siya ni Jung-suk. Maliwanag na nais ni Jung-suk na patayin ang lahat. Sa sandaling yon, pinulot ni Hee-jin ang baril at binaril ang kalaban. Habang iniiwasan ng lahat ang mga bala, hinila ni Hee-jin si Nam-hyuk at nagtago sa likod ng kurtina.
Ngunit si Namhyuk, na sugatan, ay muling tinamaan at nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Nang makita ni Jung-suk na wala nang matatakbuhan ng grupo, pinayuhan niya silang tumigil at huwag nang lumaban. Ngunit biglang nagtapon si Kyung-ji ng bomba. Nakita ito ni Hee-jin at agad na tumakbo upang pindutin ang detonator. Nang tumanaw ang isip ni Kyung-ji, nakaalis na si Hee-jin kasama si Namhyuk. Agad na sinundan ni Kyung-ji ang dalawa at nakitang sumakay sila sa tren, kaya napilitan siyang sumunod. Magkakasama silang tatlo sa isang bagon. Kinailangan nilang maghanda para sa huling laban. Biglang tumawa si Hee-jin. Tinanong ni Hee-jin si Kyung-ji kung alam ba niya na sinusundan siya ng assistant niya mula pa noong una. Nang hindi man lang nagpakita ng reaksyon si Kyung-ji, muling tumawa si Hee-jin at ipinaliwanag ang dahilan. 5 taon na ang nakalilipas, si Kyung-ji ay isang kilalang prosecutor. Ngunit isang araw, tumalon sa ilog ang estudyante ng asawa ni Kyung-ji. Habang nagtataka ang lahat kung ano ang nangyari, may tumuro sa asawa ni Kyung-ji at sinabing siya raw ang nanglaro ng damdamin ng estudyante. Noong panahong yun, naniwala pati si Kyung-ji. Tinuligsan niya ang kanyang asawa at tinanong kung ano ang totoong nangyari. Nang makita ng asawa na hindi siya pinaniniwalaan ng lalaking minahal niya ng lubos, hindi kinaya ng asawa ni Kyung-ji ang matinding pighati. Kinuha niya ang sariling buhay. Ngunit ang totoo, ang babaeng tumalon sa ilog ay may lihim na kasintahan at iyon ay walang iba kundi ang assistant ni Kyung-ji. Ngunit dahil sa takot, pinili niyang magpanggap na wala siyang nalalaman. Ang dahilan kung bakit siya naging assistant ni Kyung-ji ay dahil hindi pa rin niya kayang lampasan ang hadlang sa kanyang puso. Pagkatapos magsalita ni Hee-jin, agad na dumating si Kyung-ji at hinawakan ang assistant. Alam ni Hee-jin na nagtagumpay siya, kaya inilabas niya ang isang baril at ibinigay ito kay Kyung-ji upang pumili kung babarilin niya ang sarili o ang kanyang assistant. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang sumugod si Kyung-ji upang labanan si Hee-jin. Ang assistant na tumakbo upang tumulong ay agad na nawalan ng malay matapos tamaan ni Kyung-ji. Hindi naman kayang tapatan ni Kyung-ji si Hee-jin. Pagkalipas ng ilang sandali ng kanilang laban, nawalan ng malay si Kyung-ji. Habang papaputok na sana si Hee-jin, nagising si Kyung-ji. Mabilis niyang binuksan ang pinto, niyakap si Hee-jin, at tumalon palabas. Pareho silang nawalan ng malay sa loob ng kagubatan. Sa huli, naaresto si Hee-jin ng pulisya. Isang walang katapusang sentensya sa bilangguan ang naghihintay sa kanya. Si Kyung-ji naman ay dinala sa ospital para gamutin. Natanggap ni Kyung-ji ang labis na pag-aalaga at atensyon mula sa lahat. Sa wakas, naaresto rin si Jung-suk dahil sa pagkalabas ng video. Si Hyun-tae ay kinasuhan ng sinadyang pananakit at panggagahasa. Kahit walang ginawang mali si Sung-tae, nadamay pa rin ang kanyang pamilya. Sa huli, kinailangan ni Sung-tae na umatras mula sa listahan ng mga kandidato. Ano man ang mangyari, sa huli, walang makakatakas sa batas ng sanhi at bunga. Dito nagtatapos ang serye na to. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.